Maligayang pagbabalik mga ka-Zithshen sa video na ito. Susundan natin si Robert McCall, dating assassin ng CIA, sa action at thriller na pelikulang Equalizer 3, na ipinalabas noong 2023. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video, kaya sit back and relax. Sa pagsisimula ng pelikula, sa lugar ng Sicily, makikilala natin si Lorenzo Vitale, kasama ang kanyang apo habang nagmamaneho siya papunta sa isang malawak na taniman ng winery. Sinabi niya sa kanyang apo na manatili sa sasakyan at papasok siya sa loob ng bahay. Nasaksihan niya ang isang eksena ng mga patay na kanyang mga tauhan bago tuluyang marating ang basement kung saan dalawa sa kanyang security ay nakatutok ang baril sa ating bida na si Robert McCall. Sinabi sa kanya ni Robert na balak nitong kunin ang isang bagay na hindi niya pag-aari. Humanga si Lorenzo kay Robert sapagkat nagawa nitong hanapin siya sa lugar para subaybayan. Binalaan ni Lorenzo si Robert na hindi na siya makakalabas ng buhay, ngunit sinabi sa kanya ni Robert na 9 na segundo lamang ang kailangan niya para magpasya sa kanyang kapalaran. Matalinong tinapos ang lahat ng mga kalaban gamit ang baril ng isa sa kanila. Si Lorenzo ay brutal na binaril din ni Robert para makuha ang susi sa vault ng winery at mabawi ang pera na ninakaw nito sa isang cyber heist. Sa paglabas ni Robert, nasa sasakyan pa ang apo ni Vitale, kung saan nabaril siya nito sa likod. Nagpapatuloy ang eksena sa barko na nakasakay ang sasakyan ni Robert at nakarating sa isang gilid ng kalsada kung saan nakita siya ni Gio Benucci, isang local police sa lugar ng Altamonte. Sa pagkakataong ito, sugatan si Robert dahil sa natamong sugat sa pagbaril sa kanya ng bata sa likod. Dinala ni Benucci si Robert sa doktor ng bayan na si Enzo Aricio, upang gamutin. Sa paggising niya, nagtanong sa kanya ang doktor kung ang tinulungan ba niya ay isang masama o mabuting tao. Tugon ni Robert, hindi niya alam. Inalagaan siya ni Enzo ng ilang araw at sa pangatlong araw, nang si Robert ay malakas na at nagpasyang bumaba sa paligid ng bayan at nakarating sa cafeteria. Tulad ng nakasanayan ni Robert, palagi siyang may dalang kutsara at isang malinis na table napkin. Ang waitress na si Amina, ay nagsilbi sa kanya ng kanilang pinakamasarap na kape sa kabila ng pag-order niya ng tsaa sabay tinikman ang kape. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Gio kasama ang kanyang anak na babae na si Gabi. Habang inaaliw ni Amina ang anak ni Gio, nag-usap ang dalawa tungkol sa pagkaligtas ni Gio kay Robert. Nabanggit ni Gio na ang sasakyan ni Robert ay nasa istasyon ng pulis kung gusto niyang kunin ito. Tugon pa nito na hindi niya binuksan ang bag ni Robert. Pagkatapos umalis ang mag-ama, bumalik si Gabi para bigyan siya ng isang tinapay at tila nagugustuhan na ni Robert ang manirahan sa tahimik na pamayanan. Pumunta ang eksena kay Agent Emma Collins, kung saan tumawag si Robert at nagpakilalang isang nagmamalasakit na mamamayan, at binanggit nito ang tungkol sa kakaibang winery sa Sicily na tila nag-aangkat ng alak mula sa Syria. Samantala, sa ilang araw na nakikilala ang mga lokal at iba't ibang may-ari ng negosyo sa palengke, napapansin ni Robert ang mga miyembro ng isang gang na tila kumukolekta ito ng kita mula sa may-ari ng establishmento. Isang araw si Angelo, isang lokal na nagbebenta ng seafood, ay binubugbog ng isa sa mga miyembro ng gang na si Marco 40. Napadaan si Robert na tila nagmamasid lamang sa nangyayari sa paligid. Ramdam niyang gumagawa ng kalokohan ang mga gang na ito na kinakatakutan ng mamamayan ng Altamonte. Umalis ang grupo ni Marco sa lugar patungo sa kung saan ang kanyang kapatid na si Vincent na pinapaalis ang mga nagrerenta sa kanilang hotel. Sa bahay ni Enzo, nakwento niya kay Robert ang minsang paglalaro nito ng football noong kabataan niya at balak niyang lutuan ng pagkain si Robert, ngunit tumanggi ito sa halip si Robert na ang magpresenta na bumili ng isda sa palengke. Sa pagdating niya sa tindahan ni Angelo bilang pabor kay Enzo, ang mabait na si Angelo ay tumanggi na tanggapin ang bayad mula kay Robert na nagsasabi na ito ay kanyang karangalan na lumapit sa kanya ang kaibigan ni Enzo na mamili sa unang pagkakataon. Samantala, kasunod ng sumbong ni Robert, ang isang pangkat ng CIA na pinangunahan ni Collins, kasama ang partner niyang si Frank Conroy, kung saan nakadiskubre sila ng kontrabando at mga bulto-bultong pera na nakaimbak sa loob ng bahay. Isinasaalang-alang nito na merong grupo na may aktibidad sa lugar na wala sa kanilang jurisdiksyon. Sinabi ni Frank kay Collins na magkalap pa ng mas maraming ebidensya sabay umalis sa lugar. Sa bahay ni Enzo, tiningnan nito ang sugat ni Robert kung ito ay naghihilom na. Natanong ni Robert si Enzo kung ano ang tingin nito sa kanya. Tugon ni Enzo, isang mabait na tao si Robert. Balak ni Vincent na magkakaroon ng malaking plano para sa bayan ng Altamonte. Ayon sa kanya, magkakaroon ang bayan ng maraming hotel, resorts at casino,
kasabay ng pag-angkin sa bayan. Nabulabog ang mga tao sa bayan nang sumiklab ang apoy sa tindahan ni Angelo. Sinubukan pang apolahin ni Angelo ngunit pinigilan siya ng kasama niya at ni Gio. Nanlumo ang pamilya ni Angelo, at nakita ito ni Robert at tumatak sa isip nito ang may kagagawan ay si Marco. Kinabukasan, nag-imbestiga si Gio sa pamamagitan ng CCTV, lumalabas na sinunog pala ito ng gang ni Marco. Isang gabi habang naghahanda ng kanyang lamesa, tinanong siya ni Amina kung ano ang kanyang paboritong pagkain, tugon nito ay isang pasta. Nais ipatikim ni Amina ang masarap na pagkain ng Altamonte kaya dinala niya si Robert sa isang kainan sa tabi ng dalampasigan. Sa mga sumusunod na araw, mapayapang namumuhay ang mamamayan ng Altamonte, gusto pang makilala ng husto ni Robert ang mga taga-Altamonte. Nang si Robert ay nasa cafeteria ni Amina, may isang babae na tila kilala siya na gustong makipaglitrato sa kanya. Lumalabas na si Collins ang babae, napagtanto ni Robert na siya ang kausap nito sa telepono kung saan nagtip siya ng impormasyon sa winery. Natanong ni Collins kung may kinalaman ba si Robert sa pagpatay sa mga tao sa winery, sabay tugon ni Robert na hindi niya magagawa iyon. Sa kabila ng pagtanggi ni Robert, umalis si Collins na bigong malaman na may kinalaman si Robert sa pagpatay. Samantala, pinuntahan ni Gio si Gabby sa paaralan upang sunduin ngunit may biglang tumawag sa kanyang telepono na nagsasabing mas maaga umuwi si Gabby. Natanong nito ang guro ng bata at sinabi nito sa kanya na kanina pa umalis ang anak niya, kaya dali-daling umuwi si Gio upang hanapin naman ang kanyang asawa. Gayunpaman, pagdating niya sa bahay, hawak na ni Marco ang anak at asawa niya, binugbog siya ni Marco sa kadahilan ng huwag manggialam sa kanilang ginagawa. Binantaan ni Marco si Gio na itigil na ang pag-imbestiga sa kanila, kung hindi may mangyayaring masama sa kanyang pamilya. Umalis ang grupo ni Marco na nakahandusay si Gio. Sa araw na iyon, nakita ni Robert si Gio na may sugat ang ulo nito, kaya natanong niya si Enzo kung ano ang nangyari kay Gio. Pinaliwanag ni Enzo ang dahilan kung saan palagi ang may gumugulo sa bayan at ito ang grupo ni Marco. Gayunpaman, napagtanto ni Robert na isang gang ang naghahari sa lugar. Naisipan ni Robert na magdasal sa simbahan, ngunit sa pag-akyat niya nakasalubong niya si Collins na nag-aabang, sabay tanong sa kanya na hindi na siya ang taong pinaghihinalaan niya na pumatay sa naturang smuggler ng droga na si Lorenzo Vitale. Kinagabihan, habang nasa isang kainan si Gio kasama ang kanyang pamilya nang dumating ang grupo ni Marco at kumprontahin si Gio sa hiling nitong bangka para sa mga alapores nito. Nakita ito ni Robert at lumapit si Marco sa kanya na nagsabing huwag mangaialam sa kanyang monkey business. Ngunit sinabi ni Robert na tigilan na ang kanyang kalokohan sabay kuha sa kamay nito, namilipit si Marco sa ginawa ni Robert dahilan para mapaalis ang grupo ni Marco. Sa kasunod na eksena, isa-isang pinatumba ni Robert ang gang ni Marco hanggang sa huling hininga ni Marco, naubos silang lahat ni Robert na walang kahirap-hirap at umalis sa lugar na parang walang nangyari. Kinabukasan, nag-imbestiga si Gio kasama ang mga kabaro nito sa mga bangkay ni na Marco kung saan nakakita sila ng droga sa sasakyan nito, nangangahulugan lamang na nakapasok na ang mga dealer ng droga sa bayan. Samantala, sa Naples kung saan namalagi si Collins, tumawag sa kanya si Frank para ibalita sa kanya ang nangyaring pagbomba sa istasyon ng tren sa Roma. Napag-alaman nito na ang ginamit na pera sa pagbobomba ay nanggaling sa nakumpiska nilang kontrabando sa Sicily. Tugon ni Collins kakalap pa siya ng mas maraming impormasyon tungkol sa naturang pag-atake. Nakipagkita si Collins sa Chief of Police na si Barilla, at nakipagtulungan dito kung saan inalam niya sa nakakulong na terorista ang iba pang lokasyon ng grupo nito. Pagkatapos nito, nakipagkita si Barilla kay Vincent kung saan sinabi niya kay Vincent ang naturang pag-imbestiga ni Collins tungkol sa kalakaran at nangyayaring gulo sa kanilang bansa. Nagmungkahi siya kay Vincent na tigilan na ang masamang aktibidad nito. Dahil sa sinabi ni Barilla, nagalit si Vincent at sinabi sa kanya na siya na ang bahala sa babae, at alamin nito kung sino ang pumatay sa kanyang kapatid na si Marco. Kasabay nito pinutol ni Vincent ang kamay nito at sinabihan na sundin na lamang ang utos at mensahe nito. Nalaman ni Collins ang nangyari sa Chief of Police, kaya pupuntahan niya ito sa ospital. Tumawag sa kanya si Robert para balaan ito kung saan hindi terorista ang may pakana, kundi ang sindikatong tinatawag na Camorra. Nang pasakay na si Collins sa sasakyan, bigla itong sumabog dahilan para masugatan siya at dinala sa ospital. Pinuntahan ni Frank si Collins sa ospital at sinabi sa kanya ni Collins na hindi terorista ang may gawa, kundi ang sindikatong Camorra. Sa gabing iyon, dumating si Vincent sa Altamonte upang ipaalam sa mamamayan nito, at hawak niya si Gio.
binalaan niya ang mga taga-Altamonte na ilabas ang taong pumatay sa kanyang kapatid, nabaril niya ang tainga ni Gio dahilan para lumabas si Robert. Inamin ni Robert na siya ang pumatay kay Marco at sinabi nito sa kanya na kailangan niya ng kapayapaan, ngunit ang kapatid nito na si Marco ay masyadong arogante, kaya niya ito napatay. Babarilin na sana ni Vincent si Robert nang biglang nagpaputok si Enzo dahilan para magaya din siya na ilang residente, at ganap na natakot si Vincent sa banta ng mga taga-Altamonte sa pamamagitan ng pagkuha ng video. Umalis ang grupo ni Vincent, at sinabi nito na babalikan niya si Robert, ngunit ang ating bida ay alam na kung ano ang gagawin. Lingid sa kaalaman ni Vincent may plano na si Robert sa kanila. Sa bahay ni Vincent, napag-usapan nila ang tungkol kay Robert, kung saan ito nanggaling o ano ang katayuan nito, kahit ang kakilala nila sa mga ahensya ng gobyerno ay walang nalalaman kay Robert, kaya nagpa siya si Vincent na kailangan mapatay nila si Robert kinabukasan ng umaga. Sa susunod na eksena, tumunog ang kotse sa labas, naalarma ang bantay ngunit wala siyang nakita, sa akala niya wala lang ito ngunit sinunggaban siya sa likod ng misteryosong lalaki. Isa-isa nitong pinatumba ang mga bantay ni Vincent gamit ang kanyang abilidad sa pagpatay, nagawa pa nitong alisin ang ilaw ng bahay para mabilis niyang maundayan ng saksak ang mga kalaban. Napansin ni Vincent na tila may dugo na dumadaloy sa itaas ng kanyang higaan, at biglang bumagsak si Simone mula sa itaas. Nagsisimula ng matakot si Vincent, habang hawak ang baril nito. Kalaunan na pag-alaman na si Robert ang misteryosong lalaki na nanloob sa bahay ni Vincent, at hawak na siya nito, at tila ginawa siyang kaawa-awa ni Robert, hanggang sa mamatay si Vincent sa isang kalye. Kinabukasan, dinalaw ni Robert si Collins sa ospital na nagpasalamat kay Robert sa pagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag. Lumalabas na si Robert ay hindi masamang tao. Nais lamang nito na ibalik ang pera sa nagngangalang Greg Dyer, isang retirado na ninakaw ang pensyon sa isang cyber attack. Napagtanto ni Collins na sinundan ni Robert ang bakas ng mga attacker hanggang sa makarating siya sa Sicily kung saan doon niya napatay ang mga ito kasama na si Lorenzo Vitale, at kinuha ang susi ng vault upang kunin ang sapat na pera para kay Dyer. Pagkalipas ng ilang araw, pinuntahan ni Collins si Greg Dyer sa bahay nito, at iniabot ang bag na naglalaman ng pera na para sa kanya. Tinanong ni Dyer kung paano ito nakuha ni Collins, ngunit tumanggi siyang pangalanan ang nagsauli nito. Laking pasasalamat ng mag-asawa sa natanggap na pera. Samantala, sa opisina ni Collins, dumating si Frank upang iabot sa kanya ang isang envelope na nagmula kay Robert, at naglalaman ng diary ng kanyang ina. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita natin si Robert McCall na nagdiriwang kasama ang mga mamamayan ng Altamonte sa pagkapanalo sa palarong football.